Ako nga pala si Kaalaman at habang masarap ang tulog ni Alam Nyo Ba To, iti-take over ko na muna ang channel niya. Ako muna ang magiging tagapagsalay sa inyo ngayon at magbibigay sa inyo ng karagdagang kaalaman. At sa video natin ngayon pag-uusapan natin ang 5 mga kilalang personalidad na nakaranas ng hindi pangkaraniwang mga bagay. Partikular na rito ang mga multo, maligno, kapre at iba pa. At ang lahat ng yan ay ang pag-uusapan natin dito sa Alam Nyo Ba To? Number 5. Ang kapre at si Emilio Aguinaldo. Pinaniniwalaan ng mga tao malapit sa kanya noong tinitirhan na si Emilio Aguinaldo ay mayroong kaibigang kapre at ang nilalang na ito ay nakatira sa ilalim ng tulay malapit sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Di umano ang nasabing kaibigang kapre ay nagbibigay sa kanya ng iba't ibang advice upang mas maging epektibo ang mga hakbang niya kontra sa mga Espanyol. At bukod dyan, mayroon din daw ibinigay sa kanya na kung tawagin natin ay anting-anting. At itong anting-anting na ito ay nakapagbibigay daw sa kanya ng kakayahang hindi matablan ng bala. Sinasabi rin ng iba na ito daw ang dahilan kung bakit siya ay matagal na nabuhay sa ating mundo. Ipinanganak siya noong 1869 at pumanaw noong 1964 sa edad na 94. Mayroon ding isang kwento ang mga lokal na residente sa lugar tungkol sa pag-atras ng hukbo ni Aguinaldo sa tulay kung saan pinaniniwalaan na namamalagi ang kapre. At ang kapre daw na ito ay pumagitna at siya ngayong sumalag sa lahat ng bala ng kalaban. At kung pag-uusapan naman natin kung nasaan ang sinasabing anting-anting ni Aguinaldo ay mayroon daw siyang isinukang puting bato bago siya tuluyang binawian ng buhay. Number 4. Ang pagkamatay ni Rico Yan. Si Rico Yan ay isang matinee idol. Maganda ang hubog ng mukha niya at maraming mga babae ang gusto siya laging nakikita sa kanilang mga TV screen. Malaki ang fanbase niya noon, pero sa hindi inaasahang pangyayari, siya ay maagang binawian ng buhay noong March 29, 2002. At noon nga, siya lamang ay may gulang na 27. At ang mga doktor noon ay sinasabing ang ikinamatay niya ay cardiac arrest by acute hemorrhagic pancreatitis o mas kilala din sa tawag na sudden unexpected death syndrome. Itong sakit daw na ito ay nangyari sa kanya habang nasa kalagitnaan ng pagtulog. Bagamat ito na nga ang official result ng kanyang pagkamatay, maraming mga umiidolo sa kanya ang sinabing siya ay binangungot lalo pat noon ay walang nabalita ang sakit si Rico Yan. Number 3. Ang Malacanang Palace at ang mga engkanto. Maraming mga artikulo online na nagsasabi na dapat isama ang Malacanang sa sinasabing most haunted places sa Pilipinas dahil daw kung susubukan mong mamalagi dito kahit na isang araw lang ay malamang makakaramdam ka ng iba't ibang mga kababalaghan. Ang lugar na ito ay sinasabing pinamamahayan ng halo-halong mga espiritu at engkanto. Marami daw ang taong pinugutan ng ulo sa lugar na ito dahil minsan daw itong naging headquarters ng mga Hapon noong ikalawang digmaan. Ilan sa mga makikita dito ay ang mga black lady at mga kapre. At ang isa sa pinaka nakakatakot daw na parte ng lugar ay sa mga kwarto sa loob na pugad din daw ng mga espiritu ng mga bata at mga kung tawagin ay doppelgangers o yung mga kakatuwang nilalang na may kakayahang manggaya ng anyo. Isa sa pinakamaraming naramdamang kababalaghan dito ay ang mga Marcoses dahil syempre isa sila sa pinakamatagal na namalagi dito. Halimbawa dito si Aimee at si Bongbong Marcos na di umano nakakita ng espiritu ni Manuel Quezon. Ang magulang naman nila na si Imelda noon ay palaging nagpapasama sa kanila tuwing siya ay magbabanyo dahil daw takot siya sa espiritu ni Manuel Quezon. Number 2. Si Angelica Panganiban at ang nagkagusto sa kanyang engkanto. Base sa isang interview na ginawa ng isang reporter, tinanong siya kung ang lahat ba ng kumakalat na chismis na ito ay totoo. At dito sinabi niyang siya at ang mga kaibigan niya ay mayroong kakatuwang napapanaginipan noong mga gabing naroon sila sa isla. Dito sa kanyang panaginip, animoy nasa isa siyang napakagandang lugar kung saan maraming mga bata ang maririnig na kumakanta. Dagdag pa niya, mayroong boses na nag-uudyok sa kanya na sumama sa isang lugar kung saan ang lalaki ay hindi niya kilala at ito ay may tangkad na hindi pangkaraniwan. Noong nag-open siya sa kanyang mga kasama noon sa isla ay sila rin daw ay nakaranas ng sinasabi niyang panaginip. At doon nga napagtagpi-tagpi nila ang kanilang napanaginipan at sinabi na may engkantong may gusto sa kanya at gusto siyang tangayin. Number 1. Ang engkanto ang dahilan kung bakit maagang binawian ng buhay si Julie Vega.
Sa mga hindi nakakilala kay Julie Vega, siya noon ang isa sa pinaka-promising child actress noong 1970s hanggang 1980s. Sa takbo ng kanyang karir ay nanalo siya ng 2 FAMAs for Best Child Actress. Pero ang nakakalungkot ay binawian siya ng buhay sa edad lamang na 16 years old. Tulad din ng kay Rico Yan, ang sinasabing ikinamatay ni Julie Vega ay ang cardiac arrest. Pero ano naman kaya ang pinagkaiba ng pagkamatay ni Rico Yan kay Julie Vega? Bakit ang mga taga-subaybay ni Julie Vega ay hindi sinabing namatay siya dahil sa bangungot? Well, ito ay dahil mayroon siyang pelikulang tinatrabaho noon at ang role niya doon ay sinasapian ng isang demonyo tulad ng sa movie na The Exorcist. Base sa mga kwento, sa lumang bahay sa Minalmon, San Miguel, Bulacan kung saan nila sinut ang sinasabing pelikula ay doon may naninirahang isang engkanto. At 2 ang sinasabing dahilan kung bakit si Julie Vega ay binawian ng buhay. Ang isa ay ang napamahal daw ang engkanto sa kanya kaya niya kinuha ang child actress. At ang isa naman ay dahil nagambala daw nila ito ng labis kaya ito nakiganti sa kanila. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa 5 kilalang mga personalidad na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Ikaw, mayroon ka bang paranormal experience na pwede mong i-share sa amin? Gamitin ang comment section sa ibaba. At sana kahit kaunti ay may nakuha kayong kaalaman tungkol sa paksa natin. At kung ikaw ay nabitin sa ating video, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen and as always, thank you so much for watching. Goodbye.